Bonifacio Day po ngayon, ano? At kasabay po nitong araw na ito ang pagdaraos ng tinatawag nilang 1 trillion peso march. Ito po ay inorganisa ng mga, siyempre, kulay dilaw at pink, no? Para po sa pakikipaglaban sa korupsyon. Pero ako ay encourage PBBM supporters and loyalista na wag na pong mag-participate dito. Manatili na lamang po tayo sa ating mga pamilya sa araw na ito. At pwede naman natin ipamalas ang ating pagtutol sa korupsyon sa pamamagitan po ng pagsasalita sa harapan po ng social media o kaya sa anumang kaparaanan na nais po natin. Pero syempre, ito pong ginagawa ng mga dilaw at pink, nagkakaroon po ng halo-halong saloobin dito. May mga nagsasabi, Marcos resign, merong nagsasabing Sara resign, merong nagsasabing parehas dapat, tapos magkaroon ng transition council, etc. etc. Pero kung ako po tatanungin ninyo, Marcos resign, no. Sara resign, pwedeng-pwede. Bakit? Malinaw naman mga tol na hindi malaladlad ang lantarang korupsyon na ginagawa nitong mga, o I should say, hindi malalantad ang garapalang korupsyon na ginagawa nitong mga balasuba sa ating gobyerno kung hindi ito pinangunahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako malakas talaga paniniwala ko na walang kasalanan si PBBM sa mga katiwalian na nangyayari sa kasalukuyan. The most siguro, yung pinagkatiwalaan niya yung mga tao na kanyang naitalaga na ngayon nasasangkot sa mga flood control anomalies in particular. Katulad po nitong si dating sekretary ng DPWH, Manuel Bunuan, at iba pa. No? Pero si Sara Duterte, hindi mawawala talaga yung issue sa kanya dahil hanggang sa kasalukuyan, hindi niya po sinasagot yung mga paratang laban po sa kanya. Malinaw po na nagkaroon po ng impeachment complaint sa kanya at ano ang naging kasagutan ng kampo ni Sara Duterte? Technicalities, dinaan nila sa technical, di ba? At hindi talaga na-address yung substance. Kaya nga dito sa napanood kong pagtatalo ng dalawang personalidad sa isang programa ng Bilyonaryo News Channel, ipinamuka nitong si Attorney Jesus Palsis dito kay Malutikia, isang avid Duterte supporters, na hindi nasasagot talaga ni Sara Duterte yung alegasyon laban sa kanya. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Oh, I'm sorry. Ulitin natin. Yan, wala palang volume. Spare time ka, hindi ka nag-ambisyon, di ba? Kasi ikaw lang ready to serve. No. Ito, katulad nun, yung pagpapahayag ni Sara Duterte na ready to serve siya. Ready siya na maging presidente. Di ba parang napakakawalan po ng delikadesa lang yun na vice-presidente ka. Ikaw yung by law of succession papalit sa Pangulo ng Pilipinas tapos sasabihin mo yung bagay na yun. It causes destabilization, lalong-lalo na kapag tanga ang mga supporter mo. Hindi na mag-iisip yung mga yon katulad ng mga ilang nanonood dito na Duterte supporters na mga tatanga-tanga, may nakikita na naman ako. Yung mga may moderator po dyan sa Top 1 Cares at Top 1 Delta, pakisipan nyo na po yung mga anti-Marcos po dyan. Dito naman sa Top 1 Live, ako na siguro bahala. Kaso lang, hindi ko kasi nakikita ngayon masyado dahil nasa cellular phone ako, nandito po ako sa aming kusina at tayo po yung mag-Milo, no? Pakinggan nyo po ito yung pag-uusap ni Atty. Jesus Palsis at saka ni Malutikia.
fault already. You don't need to say that you're ready to be president or take over anytime. Parang it's conduct unbecoming kasi may context of destabilization. May context na merong mass rallies trying to call for the resignation of the president. And so parang ang dating, masyado siyang quote-unquote, hindi ready. But attack. And it's not really a question of are you ready to be vice president eh. It should be a question of are you competent? Are you accountable? Are you clean? Are you prepared to face the music? Especially yung impeachment, yung confidential funds. Hindi pa naman niya nasasagot yung mga ganong questions. So, ready for the president or ready for accountability? If I may just correct, Yes. the impeachment, there was a ruling, you're a lawyer, there's an impeachment, there was a Supreme Court ruling on that. So, hindi ko rin maintindihan, may isa na rin akong abogadong narinig na sinabi na deal with the issues of the impeachment. She dealt with it. In fact, she was willing to face the Senate. Unfortunately, the Senate ruled like that because of the Supreme Court. Pending appeal. Pending appeal. Pending. So once that is settled, di ba? Then, Nalaglag yung plot. kung gusto nyo mag-file ulit. That is the work of Yes. democracy. Well, I also have to clarify, no? Number one, it doesn't mean na may Supreme Court decision that we cannot question that she has not answered the substance Tama. How can you of the answer, impeachment Attorney complaints. Francis? Tell me, how do you answer? Well, she should answer, Outside of the she should formal... answer sino si Mary Grace Piatos. But that is national security. Eh bakit niya sinabi si Zaldico, pinaimbestiga niya? Oh, that is Confidential fund. Of course, that is But national you- security because you wanted to know what kind of corruption there is in the If she can share that she used her confidential funds. No, that for is national Zaldico, security. then she should answer Read the joint sino memorandum. Mary Grace Piatos. Do you agree na sinare niya si Zaldico? Di ba? Pagka pabor para sa mga Duterte, may exceptions. Pagka hindi pabor sa kanila, hindi pwede. National security. Anak ng teteng na yan, kung hindi ba naman tanga itong mga Duterte supporters na ito, unang-una, ang Office of the Vice President hindi dapat nakikialam sa usaping iyan. Di ba? Pangalawa, kung Department of Education Secretary ka, mag-focus ka doon sa departamento mo. No? Makikialam ka sa mga bagay-bagay na hindi mo naman trabaho. Saka sa totoo lang mga tol, sa kasaysayan po ng Department of Education, si Sara Duterte ang pinaka-incompetent na naging secretary sa kasaysayan po nito. And perhaps, ito ang isa sa mga pagkakamali ni Pangulong Bongbong Marcos. Pasensya na kayo ha, hindi po perpekto si Pangulong Bongbong Marcos eh. No? We have to admit that. By appointing Sara Duterte as Secretary of Education, it could be one of the mistake na nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gobyerno. Pero at least, sa pagpapalit nito ng bagong sekretary na si Angara, naipakita naman na talagang karapat dapat siya bilang kalihim doon. Unfortunately ulit, meron na namang issue kay Senator, dating Senador Sani Angara, ngayon Secretary ng Department of Education. Nalilink po siya sa sinasabing korupsyon, particular sa flood control anomalies. Pero ang sinasabi naman dyan ni Sani Angara, demolition job daw po yan. Kasi ang sistema ngayon mga tol, parang ang lumalabas sa mga rumors ay hindi nila kaya si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi napakataas ng level of confidence, level of patience, at yung syempre sense of responsibility ni PBBM sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya ang gagawin ng mga tatanga-tangang Duterte supporters, ang bibirahin nila ngayon, yung mga nakapaligid kay Pangulo. Pahihinain nila ang mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos, i-demolish nila ito para mapilitang mag-resign. And eventually, kapag hirap na si Pangulo dahil wala na siyang makuha, yun yung mangyayari at doon na daw magbibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya pagka patuloy lamang ang mga ganyan diskarte ng mga tatanga-tangang Duterte supporters, hindi rin sila magtatagumpay. Kasi
hindi naman mauubos mga tol ang ano eh, ang matitino ang utak ng mga Pilipino, no? Maraming mga tatanga-tangang Duterte supporters pero mas marami po ang matitino at matatalinong sumusuporta sa gobyerno. Itong mga tatanga-tangang Duterte supporters na ito, walang alam po ito kung hindi i-destabilize ang gobyerno para lamang maisulong nila ang pagupo ni Pusit o ni Sara Duterte. Kaya sa araw na ito, sa 1 trillion peso march na inorganisa ng mga camping at dilaw, wag nyo lang ipanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Makakaasa kayo na yung mga sasabihin nyo dyan, i-echo natin. Pero kung sasabihin ninyo na Marcos resign, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero kung Duterte resign, magkakaisa tayo dyan. Merong ang post si Attorney Rodriguez no? Isa ito sa mga sagradong dilaw talaga. Pakinggan po natin basahin po natin yung kanyang Attorney Joel Rodriguez Dizon. Mga tatanga-tangang Duterte supporters, hindi si Vic Rodriguez yung tinutukoy ko Ang tanga nyo talaga Pakisipan nyo mga tol, yung mga may moderator dyan sa ating YouTube. Sipain nyo na yung mga tatanga-tangang Duterte supporters. Kasi makailang beses ko nang ipinaliwanag sa mga tanga na ito na ang panonood sa akin ay pagsuporta nila sa pagtirada ko sa mga Duterte. Hindi nila naiisip na yung ginagawa nilang panonood sa akin ay patuloy lamang na nagagawa ko yung mga bagay-bagay dito sa ating channel. Dahil nga po sa ako na nga sisipa at mukhang sipain natin. Nag-switch ako ng account para hindi na tayo Okay. Yan. Sino ba yung mga moderator natin? Tanggalin ko na nga lahat ng moderator ulit. Sa susunod, tatanggalin ko na yan. Wala rin nagsisipa. Hindi, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Hayaan ko na lamang muna yung mga tatanga-tangang Duterte supporters. No? Balik tayo dito. Ito yung sinabi ng isang sagradong dilaw. No? Sabi niya rito, ito sagradong dilawan to Si Attorney Joel Rodriguez Dizon. Huwag nyo nang i-stress ang sarili nyo, mga tangang Duterte supporters. Ang aga-aga, ini-stress yung sarili ninyo. Nood kayo ng nood sa akin. Huwag nyo i-stress ang sarili nyo. I suggest, mga tangang Duterte supporters, huwag kayong manood sa akin, mga tanga. Ito, basahin natin. Para sa kaalaman ng mga manonood po natin at ng mga tangang Duterte supporters na nanonood dito ngayon, ito yung sinasabi niya. To my friends on the left, if you will insist on your resign vote stand without seriously considering that a resigned BBM and resigned BBM Sara scenario produce exactly the same result, a departure from the letter, ipatagalog natin kay ChatGPT para mas maunawaan ng mas marami nating manonood. Translate in Tagalog. Yan. Basahin natin in Tagalog. Ito na. Sabi po dito ni Attorney Dizon, sa aking mga kaibigan sa left, kung ipipilit nyo ang inyong paninindigan na resign vote ng hindi seryosong isinasaloob na ang mga senaryong resign BBM at resign BBM Sara ay magbubunga ng pareho-pareho na resulta. Isang paglayo sa letra at diwa ng 1987 Philippine Constitution. Kung ganoon, tila dito na tayo maghihiwalay ng landas. Kaya basically, ayaw niya ng resign. Ang mga taong ayaw matuto sa mga aral ng nakaraan ay nakatakdang ulitin ang parehong pagkakamali. Pinatalsik natin si Erap Estrada para maupong kapalit niya si Gloria na agad namang pinalaya si Erap mula sa kulungan.
bago siya naghari ng 9 na taon bilang Pangulong inihain sa kanya sa pilak na bandehado. Sa simula pa lamang ay nag-appoint pa siya ng mga progresibo at kilalang personalidad mula sa mga NGO sa kanyang gabinete. Isang estratehiyang kinopya rin kinalaunan ni Duterte. Pero ang mga progresibong iyon ay ginamit lamang na pampabango ng mga administrasyong lalo pang nagpalakas ng mga political dynasty at nagtulak sa korupsyon mula sa pagnanakaw ng mumunting milyon tungo sa mega bilyones. Naalala nyo ba ang mga unity walks? Siya ang nag-imbento ng konsepto ng mga trapo, alliances na ang tunay na layunin ay ipagpatuloy ang mga power sharing, arrangement sa pagitan ng mga dinastiya. Iyan mismo ang hinihingi ngayon ni Sara na tuparin ni BBM, ang kanilang sariling power sharing agreement na nagpapatatag sa kanilang unit team na puro kapakinabangan lamang. Ang pampulitikang bangayan sa pagitan ng puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan ay ang pinakamagandang pagkakataon ng self-catharsis na kusang sumulpot sa isang pagod na lipunan. Ang panghihimasok sa natural chemical process na nagbubunga ng medyo katanggap-tanggap na resulta ay lubhang hindi matalino. Kaya basically, dito sa mga sagradong dilaw, ang tingin nila kay Pangulong Bongbong Marcos ay team kadiliman o team kasamaan, vice versa sa mga